Maagang natapos ang activity. Tahimik ang classroom. May isang estudyante na lumapit sa teacher. Ma'am, pwede na po ba akong umalis? Walang tension, walang warning signs, just a normal school day. The teacher said yes. Lumabas ang bata, and somewhere between that classroom door and the outside world, may nangyaring hindi inaasahan. Na-injure ang estudyante. From that moment, a simple decision turned into a legal question. Ito ang kaso ng St. Mary's Academy of Caloocan City versus Carpitanos. At ang tanong, pwede bang managot ang teacher kahit wala na sa classroom ang estudyante? Ang sagot ng Korte Suprema, yes. Dito pumapasok ang isang konsepto na madalas hindi napapansin. Special Parental Authority under the Family Code. Habang nasa poder ng eskwelahan ang bata, ang teacher at ang school ang tumatayong magulang. In loco parentis. Hindi ito simbolo lang, hindi ito label. This is a legal responsibility. At ang responsibility na yan, hindi nagtatapos sa paglabas ng bata sa classroom. Hindi rin natatapos dahil lang sinabi mong pwede ka nang umalis. It ends only when officially dismissed na ang klase or safely na turn over ang bata sa magulang o authorized guardian. Anything short of that, you are still legally responsible. Now let's be precise. Hindi automatic na liable ang teacher sa lahat ng aksidente. The standard is negligence. At ang sukatan, did you act with the diligence of a good father of a family, a reasonable, careful parent under the same circumstances? So isipin mo, kung ikaw ang magulang, papayagan mo bang umalis ang anak mo na walang malinaw na sistema kung saan siya pupunta? Kung ikaw ang magulang, kakampante ka ba na wala ng supervision ng anak mo kahit hindi pa tapos ang school hours? If the answer is no, then legally, that's where the problem begins. Kasi ang tingin natin minsan, maliit lang yan. Routine, walang risk. Pero sa mata ng batas, that is a release of custody. At kapag nagkamali ka sa release na yan, that's where liability begins. Hindi lahat ng mabuting intensyon ay sapat. Hindi lahat ng okay lang yan ay ligtas under the law. Because teaching is not just instruction. It is custody, protection, and accountability imposed by law. At sa dulo, kapag may nangyaring hindi maganda, hindi tatanungin ng korte kung mabait ba ang teacher. Ang tanong lang ay, ginawa mo ba ang level of care na inaasahan ng batas? Dahil minsan isang simpleng, pwede ka nang umalis. Pwede maging simula ng pananagutan. Another day, another regal POV.